Magandang umaga sa inyo. Halika't pagmasdan at bigyang pansin ang mga pangyayari at ang natagong kayamanan dito lang sa Bataan World War II Museum. Bataan World War II Museum ay natatangi at makikita sa likod ng Balanga Elementary School. Ang museyong ito ay tinayo upang makilala ang mga bayani na nagsakripisyo sa taong 1942. Dito sa eksaktong lugar na kinatatayuan ko, naganap ang pagsuko ng Filipino-American troops sa 14th Imperial Army of Japan noong April 9, 1940. Dito sa kinatatayuan ko, dito naganap ang pag-torture sa mga kapwa nating Pilipino at sa mga sundalong Amerikano during the Second World War in 1942. Makikita dito ang mga struktura at dioramas tungkol sa digmaan. Andito ang mga halimbawa ng mga kaganapan noon at pinapakita dito ang mga pangyayari at mga bakas noong panahon ng World War II. Good day. Itong tobang to ang sinuot ni Miss Luz B. Magsaysay, naasawa ng late President Ramon Magsaysay. Itong tobang to ang sinuot niya noong siya ay graduate sa kanyang degree. Through this educational vlog, I realized that we are really lucky to what we have right now. Because as I see in this World War II museum, a lot of things happen in a tragic way to our fellow Filipinos and Americans during that time. So I realized that we should value what we have right now in order for us to have a beautiful future generation. So I wasn't expecting myself to be in here. Lalo, ang dami kong nakitang mga artifacts that I haven't seen before during the World War II. And seeing this kind of things, mas lalo nag-i-ignite yung puso ko na to learn more about the culture, especially the history here in Bataan. And nandito nga kami sa museum. There's a lot of things na natatanong ko kung bakit may ganito, kung bakit may ganyan, na nag-exist pala. Ayun nga, as a Filipino, I feel honored and proud na nabigyan ng chance ang makita yung mga primary objects, yung mga artifacts na ginamit ng mga kababayan natin dati. Ano sa lahat, I feel so small na ganun pala dati. Kahit na napakahirap nung panahon nila, pinilit pa rin nila yun. Hindi sila sumuko. Siyempre, susuko ka rin kapag nawalan ka ng medisina, ng pagkain. Pero higit sa lahat, hindi nila iniwan yung mga stasyon nila.
General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. A better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. But his most cherished wish of freedom, tolerance, and justice. Thank you for watching!